Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to is pag-usapan natin, no? Ito pong si Jimmy Bondoc mga kababayan. Kasi inulan nito ng pambabatikos mula sa mga netizens. Ito pong PDP laban, party list. Hindi party list, partido. Partido Demokratiko Pilipino, hindi to party list. Ano ba naman tong balita na to? So hindi po siya miyembro ng party list, siya po ay tumatakbong senator sa ilalim po ng PDP, Partido Demokratiko Pilipino, PADAPA in short. Ayan po mga kababayan, kasama po siya sa mga kandidatong inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ito po ay mga DDS mga kababayan. O siya po ay binatikos. Bakit? Kasi sa isang interview po ay pinuri-puri niya ito pong ABS-CBN network. Mamaya papakita ko sa inyo yung video. Sabi po niya talaga nga itong ABS-CBN ito ang pinaka magaling po sa mga TV networks sa buong mundo. Pero mga kababayan, kung matatandaan ninyo noong 2020, ito pong si Jimmy Bondoc ay isa sa mga nanawagan na ipasara ang ABS-CBN. Isa po siya sa nanawagan na tanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Kaya ngayon mga kababayan, parang nagbago po. O dahil siya'y kumakandidato, nag-iba na po ng anyo. Mga kababayan, kaya siya po ay binatikos ng ilang mga netizens. Ito nga po sabi rito, haha, kala siguro na ito mananalo. Sabi nung isang netizen. Ito mga kababayan, sa ating screen. Ito po yung statement ni Jimmy Bondoc sa isa pong interview. Pakinggan muna natin yung interview kay Jimmy Bondoc. Ito mga kababayan, pakinggan natin yung interview kay Jimmy Bondoc. Ito. Alam niyo, nung pumasok kanina dyan sa ABS, naalala ko nung nag-aasap ako, yung gano'n. I have fond memories. And I really believe that ABS-CBN entertainment is still the best. Sabi niya, yung ABS-CBN entertainment is still the best. Ayan, ano pa sinabi na ito? The best in the world. Sinyoy, di ba So the best in the world daw, mga kababayan, narinig nyo, Sabi niya, Jimmy Bondoc, kasi na-interview siya yun sa sa isang programa dyan sa ABS-CBN. So pagpasok niya raw ng ABS-CBN, naalala niya raw yung nandyan pa siya. At talaga naman daw, itong ABS-CBN ay ang pinakamagaling na network sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Grabe yung kanya talagang pagbuhat sa ABS-CBN. Sabi, ito ang pinakamagaling sa buong mundo. Ito ngayon, may sinabi ngayon si Vice Ganda tungkol kay Jimmy Bondoc, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Ako. Ang naaalala namin sa kanya, siya yung falsetto, yung lalaking ang ganda-ganda ng falsetto. Si Nina, nag-acoustic din dati, ang naaalala namin sa kanya, siya yung sumisipol, pumipito. Yeah. Diba? Si Jimmy Bondoc, naaalala namin siya yung gusto niya ipasara yung ABS. Yun ang naaalala. Ayan mga kababayan. So, anong nangyari dito mga kababayan? Sinungal-ngal ni Vice Ganda mga kababayan si Jimmy Bondoc. Anong nangyari mga kababayan? Pinag-uusapan yung magagaling mag-falsetto. Kasi ito si Jimmy Bondoc, magaling po ito Singer po ito Na ngayon nagiging politiko. Gustong sumabak sa politika. Pero singer po talaga yan. Alam ko yung kanta niya yung Let me be the one to break it up. You make excuses. Alam ko yun po yung kanta niya Magaling siya mag-falsetto, mga kababayan. At sabi nga ni Vice Ganda, may mga artist siyang naalala. Pero pagdating dito kay Jimmy Bondoc, ang naalala niya kay Jimmy Bondoc, ito nga ay gustong ipasara ang ABS-CBN. So, ayan mga kababayan. So, sinungal-ngal ni Vice Ganda, etong si Jimmy Bondoc. Kasi nga, ulitin natin mga kababayan. Ulitin lang natin. Ito. Alala ko nung nag-aasap ako. Ayan. Alam niyo, nung pumasok kanina dyan sa ABS, naalala ko nung nag-aasap ako, yung gano'n. I have fond memories. And I really believe that ABS-CBN entertainment is still the best. It's the best in the world. Ayan, sabi niya, ngayon, ito, pinag-uusapan doon sa programa nila Vice Ganda, yung magagaling na singer na magaling mag-falsetto. So, isa po dyan si Jimmy Bondoc mga kababayan Pero ano sabi ni Vice Ganda?
Oy, di ba nag-ako-acoustic? Ang naaalala namin sa kanya, siya yung falsetto, yung lalaking ang ganda-ganda ng falsetto. Si Nina, nag-acoustic din dati, ang naaalala namin sa kanya, siya yung sumisipol, pumipito. Di ba? Si Jimmy Bondoc, ang naaalala namin siya, yung gusto niya ipasara yung ABS, yun ang naaalala namin sa kanya. Yun na yung naaalala tuloy sa kanya. Yung gusto niyang masara yung ABS. Na iba na tuloy. Sorry. Si Nyoy, di ba nag-ako-acoustic? Ang naaalala namin sa kanya, siya yung falsetto, yung lalaking ang ganda-ganda ng falsetto. Okay. So ito mga kababayan ito yung sinabi ni Jimmy Bondoc nung May 22, 2019, mga kababayan. Ito po yung sabi niya. Okay. Ito sabi niya, I'm so excited to see the biggest TV network close down. This company is a snake pit where success is based on politics and sexual favors. Nobody dares to talk about it because they either benefit from it or they would rather not have them as enemies. O yan po yung sabi ni Jimmy Bondoc noong May 22, 2019. Itong huling pinakinggan natin, nag-iba mga kababayan nag-iba. Sabi niya, alam nyo, nung pumasok ako kanina dyan sa ABS, naalala ko nung nag-aasap ako, I have fond memories. And I really believe that ABS-CBN Entertainment is still the best. It's the best in the world. Ang galing, sabi. Ang galing mo talaga magbago ng pag-iisip mo. Sinabi niya yan, February 3, 2025. So, dahil po dyan, itong si Jimmy Bondoc ay nabatikos mga kababayan. So, sabi nung netizen, akala mo naman mananalo to. Kasi saka nakakita mga kababayan, ito ay pakanta-kanta lang. Tapos ngayon biglang magkakandidatong senator. Dahil pumasa ka lang sa pagiging abogado, kala mo senator ka na agad, pwede ka na sa maging senator. Ayun ang pagkakilala tuloy sa iyo ng ABS-CBN, ng mga fans ni Vice Ganda, ng mga kakamping, mga yellow. So doon pa lang, wala ka ng boto. Kasi wala nag-iba yung nagbago biglang liko Biglang nagbago yung pananaw mo sa ABS-CBN Dati-dati gusto mo nga mawalan ng prangkisa, gusto mo ipatigil ang ABS-CBN, tapos ngayon sabihin mo, pagpasok ko, talaga namang naramdam ko na itong ABS-CBN ang pinakamagaling na entertainment. Still the best. Talagang the best in the world. Ang galing. So sabi mga kababayan, ito sabi nung ito iba lang komento, basahin natin. Basahin ko ilang comment dito. Walang paninindigan. I believe kahit anong sabihin mo ngayon, hindi ka pa rin namin iboboto. Ay sabi ng mga netizens, Duterte nga siya. Kasi yun po, may mga ganun talaga kagaya ni Bato de la Rosa, babago-bago na ng isip niyan isang ang let me be the one dyan, sir. Kasi sabi ko nga sa inyo, yun yung kanta niya. Let me be the one to break it up. Lagyan ko nga ito ng Ayan, lagyan natin ng konting Yan, para let me be the one to break it up. Here to make excuses. Ayan po, mga kababayan. Ay, teka, may echo na. Ayan, mga kababayan. Ayan po si Jimmy Bondoc, mga kababayan. Yung kandidato ng PDP. Ewan ko ba kung anong pinaggagawa nitong PDP? Mga pinagkukuha nila mga kandidato? Yung mga kinuha yung kandidato, mga sablay Nag-iba mga trapo Di ba? Hindi pa nga nananalo, trapo na. Hindi pa nananalo, kilalang kilala na magiging trapo. Isinabay mo pa kay Philip Salvador. Isinabay mo pa kay Bongo. Isinabay mo pa kay Bato de la Rosa. Wala na. Wala nang kapag-asa itong inyong padapa, itong PDP. Itong partido ninyo na ang mga kasamahan nyo ay mga pawang, mga DDS, mga kandidato ni Duterte. Kaya mga kababayan, ayan nagano pa sila nung nakaraan, magkasama sila ni Marcoleta, nag-motorcade. Tingnan mo yung dinaanan nila, wala man lang tao. Hindi man lang sila pinansin mga kababayan wala man lang talagang nagpapalakpakan sa kanila. Ibig sabihin, hindi sila gusto ng taong bayan.
Natapos ito, biruin mo, nakakaya, pinagtawanan ka lang ni Vice Ganda. Maaalala lang daw natin ito dun sa kanyang pagpapasara sa ABS-CBN. Kasi iba na talaga yung sinasabi, no? Pagpasok niya ro sa ABS-CBN, naalala daw niya. Talagang believe daw siya ng ABS-CBN Entertainment, yung best in the world. It is the best in the world. Ang galing. Pero noong 2019, ang sabi niya, excited na raw siya na itong biggest TV network ay magsara. No, dahil sa itong kampanya daw nito ay Snake Pit, where success is based on politics and sexual favors. Ang dami niya sinasabi tungkol sa ABS-CBN, pero ngayon sabi niya, bilib na bilib daw siya. Wala talaga. Kaya mga kababayan, ayan, ganyan po ang mga kandidato nila ng PDP. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, paalala lang puli. Ito pong PDP mga kababayan na sabi ni sino ba to? Yung sa Borateros. Si Oli Jaculeros. Nananawagan siya mga kababayan eh. Ito raw PDP vote straight, sabi nila ni Oli Jaculeros. Paano babotong straight yan? Tingnan mo nga kung anong pinaggagawa. Di pa nananalo, trapo na. Sino yung sasama mo? Si Bato de la Rosa. Gusto mo iboto namin? Ba't ano ba nagawa niya? Kayo bumoto dyan. Kasi kayo lang naman nauuto niyan. Pero kami, yung mga matitinong mga Pilipino, yung mga gusto ng pagbabago sa Pilipinas, sa ating bansa, hindi po namin iboboto ang mga kandidato ng PDP. Ilalagay namin sa inidoro. Shoot yan sa inidoro. Okay, so yan mga kababayan. Kawawa naman Jimmy Bondoc, sinopalpal ni Vice Ganda mga kababayan. Dahil kabago-bago mo pa lang, hindi ka pa nananalo, trapo ka na. Okay, so ilan po muna mga kababayan ang ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toits. Ingat po tayong lahat. God bless po.